Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba activists dito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Yan ang sinasabi ko. 'Di ba kailangan sagutin yan mismo nung congressman ng mga DDS na si Lebiste. No? Mabel Quinjo, Leonida Negrillo at RR ng Philippines. So, 'di ba kailangan sagutin niya at ipakita niya, ipaalam niya at yung mga ebidensya niya. Pero kapag wala at iniba ang usapan, abay gago ang batang ito kapag ganun. Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola Putang ina, gago ang put. Biglang naging tila. Alam niyo po kapag Marikenya, ibig sabihin nun, parang tila, no? Tila baga may ganitong nangyayari. Oh, biglang naging tila, biglang naging parang, equivalent po nung tila, mga kababayan, parang. Kanina sinasabi niya, bakit ganito bakit ngayon biglang naging tila na, biglang naging parang na. ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma Tila parang may ginasto sa campaign sorties ng mga rekto. Ano yun? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ibig sabihin, haka-haka lang. Parang ganun niya ho. at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma Ngayon, paano mo patutunayan ngayon yan na nakatanggap kayo ng pera? Kailangan mo din patunayan niya. Kailangan mo din magpakita ng ebidensya dyan. Di ho ba, mga kababayan? Oh. at Lucky, pero galing kay Congressman Garjola. At Kung- pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko Ano yun? Papatawag ng pandinig yung mga sinabi mo, puro mga tila. Oh, na ikaw lang. Kailangan, bago magpatawag ng mga pagtinig, klaro, matindi yung mga ebidensya mo. Hindi pwede yung hearsay. Akala yata nitong mga DDS, uubra ho, mga boss chief amo, sir, na, basta magsabi ako ng magnanakaw or whatever na ganito, kagaya nung kay Bato, di ba? Mga haka-haka, pideyalik, pinatulan, ang putang ina, nasayang ang pera ng taong bayan doon sa hearing ni Bato de la Rosa. Ang gusto nila, mga kababayan, kapag ka sila nagsalita ng kung ano na mga pagbibintang, dapat magpatawag na ng hearing, magpatawag na o gumamit na ng oras ng Kongreso para dito sa mga ganito. Teens, pwede yun. Patibayin nyo yung ebidensya nyo bago bumuo ng ganyang pagtitipon, pag-hearing sa Kongreso. sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, Bakit hindi ikaw? Biglang umiwas. Ikaw yung nagdadaldal dyan. tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Wala. Were ethics complaint filed in Congress? Wala. Kaya magtataka ka bakit? Para saan itong mga ito? Bakit ang layo-layo na 2025? Ito, kalagitnaan na tayo ng 2026. Mag-iisang taon na. Walang ipina-file. Baka naman may gusto lang mangyari. Baka itong mga ganito na nilebiste para lang matakpan yung kanyang 24 billion na dapat daw bayaran po sa Department of Energy.
Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now po, I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Ayan. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste. Ayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. Ayun. ang sinasabi ko, Alam mo, Lebiste. No, bata, ganito, oh. Kasi yung mga ginagawa mo, alam mo kung bakit napag-uusapan sa Congress, yung kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Hindi, actually, dyan naman talaga, kung bakit umusad, no, sa impeachment, no, sa mga pagdinig ang Kongreso kay Vice Presidente. Kasi kumpleto ebidensya at mabigat yung mga ebidensya. At talagang pinag-aralan kung totoo yung mga ebidensya. Eh yung sa'yo, haka-haka. Puro hearsay, puro kayo lang ang mga nakakaalam. O kaya tingnan nyo, umaabot po, no? Sabi dito, lawmakers, overwhelming evidence led to anonymous probable cause vote. Kaya ilan? 55-0. Mga bossing. 55-0 ang nagsasabi na dapat tumuloy yung impeachment to, mga kababayan. Hindi ho yung basta hula-hula lang, hindi lang yung basta. Eto, sinabi kasi na ang Vice Presidente ay naglustay ng pera. Ano ebidensya? Wala po eh. Meron. Di ba? Yung mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Ang Vice Presidente ay pinagbantaan ng buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, asawa niya, at ng pinsan niya. May ebidensya ba? Meron. Tayo po, mga nakita natin iyon, mga kababayan. Ganon ang pagkakaiba, mga boss chief amo, sir. No? Nung estilo nila Leviste at estilo po dito sa mga nagpapa-impeach kay Vice Presidente. Sabi ni Dot Pintura, ang mapaghinala, iyon ay para sa gawa. Hindi, ako ho naniniwala na talagang pang-cover up lang ni Leviste itong mga ito, mga bossing chief amo, sir, para hindi mapalsin yung 24 billion na pinapabayaran sa kanya. Na sobrahan sa gata si Solar Boy. Tingin ko nga. Sabi ni RR in the Philippines, chismoso din eh, no? Oh! Oh, ayan, no? Di ba? Ngayon, ang problema at kinatatakot po ng mga DDS, mga bossing, ay magtuloy-tuloy na po ito sa Senado. Sabi nga doon sa balita baka 2 ano na lang daw po. Baka 2 linggo na lang daw po, mga kababayan, impeach na ang Vice Presidente. Impeach na ang Vice Presidente sa Kongreso. Ngayon, ito yung sinasabi ninyo. Ano po? Hagingan lang natin itong kay Rodante Marcoleta, mga bossing.